Kinukwestiyon ng isang dating National Treasurer ang isang executive order na binibigyang kapangyarihan ng isang Pangulo na gamitin ang Malampaya funds batay sa kagustuhan niya. Pinirmahan niya ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na ginagamit ding basihan ngayon ng Aquino administration para sabihing legal ang paggamit nila ng Malampaya funds. Live mula sa Quezon City, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, dahil ang kapangyarihan daw para mag-appropriate o maglaan ng pondo ay nasa Kongreso lamang at hindi sa Presidente, at yung Malampaya Fund ay hindi raw dapat basta-basta gastusin, kundi dapat ay nakalaan lamang ito sa mga energy-related projects. Dalawang legal na basehan ng Aquino administration sa paggamit ng Malampaya Fund o kita galing sa Malampaya Gas Project sa Palawan. Ang Presidential Decree No. 910 at ang Executive Order No. 848 na pinirmahan dati ni Pangulong Gloria Arroyo. Pero para kay dating National Treasurer Leonor Briones, questionable ang paggamit ng EO 848 dahil binibigyan ito ang Presidente ng kapangyarihang mag-appropriate o maglaan ng pondo sa mga proyekto na Kongreso lamang ang dapat gumagawa. Yung EO na nagsasabi na maka-appropriate siya, medyo medyo mahirap na i-justify yan. Kasi pag sasabihin mo na nag-appropriate na ang Presidente, aywan ko ba kung tulog o at that time yung Kongreso. Oktubre 2009, pinirmahan ni Arroyo ang EO 848, ilang buwan bago ang 2010 presidential elections. Nakasaad dito na pinapayagang gamitin ang pondo ng Special Account No. 151 sa General Fund o Malampaya Fund batay sa kagustuhan ng Presidente. At kung datos mula sa Department of Budget and Management ang titingnan, isang buwan lamang matapos pirmahan ni Arroyo ang EO 848, nagsimula na siya magpalabas ng pondo para sa 34 na mga probinsya. Dumaan ang pondo sa iba't ibang ahensya tulad ng DPWH, Department of Agriculture at Department of Agrarian Reform o DAR. Kasama sa mga pinalabas na pondo ni Arroyo sa ilalim ng EO 848 ang 900 million pesos sa dumaan sa DAR na sinasabing nakuha ng itinuturong pork barrel scam queen na si Janet Lim Napoles. Sa mga pondong ipinadaan sa DPWH ni Arroyo, kabilang sa 10 probinsyang may pinakamalalaking tinanggap na Malampaya Fund, ang Laguna, Antique, Albay, Leyte, Sarangani, Quezon, Butuan City, Zamboanga del Norte, Agusan del Norte at Compostela Valley. Sabi ni Briones, hindi dapat basta-basta ginagamit ang Malampaya Fund. Malampaya is from a source which is exhaustible. Yung mauubos. Kung uubusin mo yan, kailangan may handa kang pangpalit. Kailangan magamit mo sa electrification for energy dahil yung gas na yan is a source for energy. At hindi naman yan forever and ever nandyan na araw-araw na ginawa ng Diyos, makakuha ka ng pera. Sa datos ng DBM, 23.3 billion pesos ang ginastos para sa mga non-energy related projects mula 2004 hanggang 2009 at 303 million pesos lamang ang ginastos para sa mga proyektong may kinalaman sa enerhiya. Sa Aquino administration, 18.45 billion pesos ang ginugol sa mga energy-related projects samantalang wala para sa mga non-energy related projects. Pero sabi ni Briones, madaling sabihin ng isang proyekto ay energy-related kahit hindi, katulad na lamang ng pagbili ng BRP Gregorio del Pilar na nagkakahalaga ng lampas 400 million pesos. You can charge anything and say it is related to energy. Oo, maski na lang kasi tatakbo ka mag-fund ka ng walking whatever marathon or pupunta ka sa abroad, sasabihin mong energy-related. Ang COA dyan ang dapat makakita. Makita yan ng kung talaga bang tunay na related. Kasalukuyang may ginagawang malawakang audit ng Malampaya Fund ng COA. Sa susunod na buwan, nakatakda magdesisyon ng Korte Suprema sa paggamit ng Malampaya Fund bukod sa Priority Development Assistance Fund o PDAF. Gusto nitong si Professor Briones idaan sa Kongreso kung paano gagamitin yung Malampaya Fund, ano yung mga proyekto na dapat itong pondohan at hindi lamang ito maging subject doon sa kagustuhan ng Presidente kung saan niya ito gustong gastusin. Jessica? Okay, Joseph, na-interview natin dito mismo sa State of the Nation si Secretary Butch Abad on the Malampaya Funds. And he was very clear. Sabi niya, ginamit daw nila lahat-lahat yung nakuha nila from the Malampaya Fund for energy-related project. Yun pala, sa data na present mo, kung tama yan,
ay 18 billion under the Aquino administration ang ginamit for non-energy related projects. Tama ba? We're talking about two administrations. Now, in fairness to the Aquino administration, based on the DBM data, 15 billion yung so far na nare-release now from 2010 to 2012 that covers the Aquino administration. And ang nakalagay naman doon ay sa classification nila mga energy-related projects. Ang problema nga lamang kasi, Jessica, alimbawa itong pag-question itong sila Professor Briones, yung pagbili noong BRP del Gregorio del Pilar, which cost something like 400 million pesos, 400 million, ang sinasabi nila is justify na lamang as a energy-related project. Ang sinasabi ni Professor Briones is that ang dali na sabihin na yung isang proyekto is under the energy-related project para lang masabi na nandun siya sa kategoryang yon. But ang sinasabi rin ni Professor Briones is that ang COA naman ay may kapangyarihan to say or to define whether yung mga nagastos in this administration ay indeed papasok bilang energy-related project, Jessica. Okay, but let's call a spade, no? Ano ba yung perang ginamit ng administrasyon ngayon from the Malampaya funds? Energy-related o hindi energy-related? Let's take, for example, yung BRP Gregorio del Pilar. We were able to talk to Energy Secretary Petilla before. Ang sinasabi nila is this is energy-related because kailangan yung Del Pilar to patrol the waters of Palawan. May kinento pa nga ito si Secretary Petilla na may time daw na gusto nila mag-drill doon, but they were able to do that kasi may mga ibang mga bangka nang galing sa ibang bansa. So, na-restrict yung movement natin. Oh, yeah. Pero ang sinasabi nga ni Professor Briones, parang yung definition naman yung medyo problema, no? Kasi, alam mo kasi yung sa Malampaya, ang sinasabi dito is that because meron tayong medyo vague na at least dalawa na law that can govern the use of Malampaya Fund, we have this ambiguities, no? Na kung ano bang mga proyekto talaga dapat yung bigyan ng pondo, Jessica? Nako, parang malabo yun na yung barko, military ship, ay for energy-related projects. In any case, lumalabas na discretionary funds pala itong Malampaya funds. Tama, Joseph? It is, Jessica. It's one of 5, no? Na nasa off-budget. Ito yung sinasabi nitong si Professor Briones na pag off-budget kasi ay hindi yan nakikita na sisilip ng Congress, and it's up to the President to disperse this money, no? At ang gusto nga nila ay kung moving forward, baka gustong isali na rin sa pagtingin or sa pagbusisi ng Kongreso kung paano natin gagastusin itong kalaking pondo. Kasi parang in 20 years time, we're about to receive mga 24 billion US dollars, no, in income in 20 years. So, you multiply that sa peso terms, medyo malaking pera yan. At kung wala tayong klaro na definition or klaro na pamamaraan kung paano ito gagamitin, this may be susceptible to corruption, Jessica. Okay, and kung discretionary siya under the previous administration, ganun din pala, sinunod din ng administrasyon ngayon yung ginawa ng nakaraang administrasyon. Tama ba? Correct. You were referring to the EO, no, 848. Kasi yung dalawa kasi yan, yung PD-19 ang sinasabi, okay, yung Malampaya ay gagamitin sa energy-related projects. So that talks about the nature of the fund. Ang EO 383 ay nagsasabi kung sino yung pwedeng gumamit. In this case, it is the President. Okay. So, Aquino and Arroyo administration both use that as a justification to spend Malampaya. 2 points that I just want to point out, no, related to this. Kasi malungkot na yung Malampaya funds galing sa Palawan. Sa Palawan yan eh. Diyan kumukuha ng natural gas at saka gasolina, no? Pero ang Palawan may problema sa power. Hindi kumpleto yung kanilang kuryente, yung power supply nila for the whole day. Tourism area yan. And then napakalaking pera nakuha sa Malampaya funds, but until now we have an energy supply problem in the whole country. Correct, Jessica. So parang dapat siguro talagang tingnan, no, at tutukan kung paano ba gagamitin ito. Kasi kung hindi, pag manalingat nga tayo, medyo napakita naman yan in previous COA audits, no, na yung Malampaya Fund was used at hindi maganda yung pagkakagamit. So, okay, maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.